Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nadidelay or minsan hindi na-approve ang isang ATF application ay hindi dahil kulang ang years of experience, kundi dahil mahina ang portfolio na kanilang isinubmit. Maraming applicants ang nagtatanong, Sir, ano ba talaga ang portfolio? Kailangan ba itong binder? Pwede bang puro certificates lang? Paano kung wala akong masyadong training? Pwede bang puro pictures lang ng trabaho ko? So kung isa ka sa mga may ganitong tanong, wag mong i-skip ang video na to dahil ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide kung paano gumawa ng ETF portfolio mula umpisa hanggang matapos. At pagkatapos mong mapanood ang video na to, malalaman mo ano ang nilalaman ng isang portfolio, anong documents ang dapat mong ilagay, ano ang mga common mistakes na dapat mong iwasan, at kung paano gumawa ng portfolio na professional at madaling i-evaluate ng assessor. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na to dahil marami akong practical tips na karaniwang hindi sinasabi sa ibang videos. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So kung bago ka pa lang dito, ang channel na to ay dedicated sa pagbibigay ng updated at reliable information tungkol sa ATF. So kung ikaw ay OFW, supervisor, manager, government employee, BPO employee, teacher, healthcare worker, or kahit ano pang profession mo, malaking tulong ang channel na to para sa iyong ATF journey. Kaya kung hindi ka pa nakaka-subscribe, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating ETF videos. So ngayon, umpisahan natin sa pinaka-importanteng tanong. Ano nga ba ang ETF portfolio? So maraming applicants ang nag-aakala na ang portfolio ay simpleng folder lang ng certificates. Pero ang totoo, mas malawak pa rito ang ibig sabihin ng portfolio. So ang portfolio ay isang koleksyon ng mga ebidensya na nagpapatunay sa iyong kaalaman, skills, trainings at work experience. So sa madaling salita, ito ang magpapakita sa school na kaya mo nang gawin ang mga competencies ng degree program na gusto mong kunin. Halimbawa na lamang, kung gusto mong kumuha ng Bachelor of Science in Business Administration, hindi sapat na sabihin mo lang na 10 taon ka ng supervisor. Kailangan mong mapatunayan ito gamit ang iba't ibang supporting documents. Katulad na lamang ng Certificate of Employment, Job Description, Training Certificates, Awards, pictures habang ikaw ay nagtatrabaho, reports na ikaw ang gumawa, projects na ikaw ang naghandle, leadership activities, at marami pang iba. So lahat ng ito ay magiging bahagi ng iyong portfolio. Tandaan po natin na hindi ang dami ng pages ang mahalaga. Ang importante ay ang kalidad ng ebidensya na iyong maipapakita. So bakit napakahalaga ng portfolio sa ETF? So simple lamang po ang sagot. Dahil hindi po kayo dadaan sa traditional na 4 na taong pag-aaral. Hindi kayo araw-araw papasok sa classroom tulad ng regular college students. Kaya paano malalaman ng school na qualified ka? So dito po papasok ang portfolio. So ito ang magsisilbing patunay na natutunan mo na ang maraming competencies sa pamamagitan ng iyong actual work experience. So sa madaling salita po, ang portfolio ang nagsasalita para sa'yo. Kahit hindi ka pa nila personal na kilala. So kapag nakita nila na maayos at organized ang portfolio mo, mas madali nilang maiintindihan ang lawak ng iyong experience. Isipin mo na lang na parang job interview. Kapag pumunta ka sa interview ng walang dalang resume, mas mahihirapan kang maipakita ang iyong qualifications. Pero kapag dala mo na ang lahat ng credentials mo, mas nagkakaroon ng confidence ang employer sa'yo. So, ganun din po sa ETF. Ang portfolio ang unang impression ng assessor tungkol sa iyong application. Kaya hindi po ito dapat minamadali. At hindi rin po ito dapat basta-basta pinagsasama-sama lang. So, mas organized, mas malinaw, mas madaling ma-evaluate. Kaya tandaan po natin na ang portfolio ay hindi lamang po requirement para makompleto ang ating application. So isa rin po itong pagkakataon para maipakita natin ang lawak ng iyong professional na karanasan at kung paano ito nauugnay sa degree na nais mong kunin. So ngayong alam na po natin kung ano ang ETF portfolio at kung bakit ito mahalaga, ang susunod nating pag-uusapan ay ang tanong na halos lahat ng applicants ay gustong malaman. Ano-ano ba talaga ang dapat laman ng isang ETF portfolio? Marami po kasing applicants ang
nalilito rito. Ang iba po ay sobra-sobra ang nilalagay. Ang iba naman ay kulang na kulang ang mga documents. So sa part po na ito, bibigyan ko kayo ng isang complete checklist para magkaroon kayo ng guide habang binubuo nyo ang inyong portfolio. Pero bago po tayo magsimula, gusto ko lamang pong linawin na ang ETF ay hindi po pare-pareho sa lahat ng paaralan. So iba-iba po ang requirements depende sa school. So may mga paaralan na humihingi ng mas maraming supporting documents. At may iba naman na mas simple lang ang kanilang requirements. At mayroon ding schools na may sarili silang portfolio template. Kaya ang checklist na ibabahagi ko ngayon ay isang comprehensive guide na maaari ninyong gawing reference. Pero kung may ibibigay na specific instructions ang school na iyong papasukan, iyon pa rin ang dapat ninyong sundin. Kasi po, always remember that the school's guidelines will always take priority. So ngayon naman po, iisa-isahin natin ang mga dokumentong karaniwang makikita sa isang ETF portfolio. So ang una po rito ay ang cover page. So ito po ang unang makikita ng assessor or ng evaluator. So dapat malinaw po ang inyong pangalan, degree program, name of school, at kung minsan ay nilalagyan din po ito ng picture. So mas maganda po kung simple lang po ang design at hindi po kailangan na sobrang colorful. So mas maigi pa rin po na professional pong tingnan ang inyong cover page. Sunod naman po ay ang table of contents. So napakahalaga po nito. Kasi po, imagine niyo kung 200 hanggang 500 pages ang portfolio ninyo. At kung wala po itong table of contents, mahirapan po ang assessor na hanapin ang bawat dokumento. Kaya ilagay po ninyo ang page numbers ng bawat section. So number 3 naman po ay ang personal information. So dito po maaari nyo pong ilagay ang full name, address, contact number, email address, educational background, at employment history. So ito po ang nagbibigay ng overview tungkol po sa applicant. Number 4 naman po ay ang updated resume or ang curriculum vitae. So siguraduhin lamang po natin na updated po ito. Kasama ang inyong work experience, educational background, trainings, skills, certifications, at awards. So mas professional ang dating kapag maayos ang format ng inyong resume. Number 5 naman po ay ang certificate of employment. So isa po ito sa pinakamahalagang documents. So dapat po malinaw po ang inyong position, inclusive dates, nature of work, company name, and authorized signature. So kung mas marami po kayong naging employer, mas maganda kung makakakuha po kayo ng COE mula po sa bawat isa. Number 6 naman po ay ang job description. So isama nyo po ito kasi napakalaking tulong po nito sa assessor. So mas naiintindihan po nila kung ano talaga ang inyong responsibilities. Hindi lang po title ang mahalaga. Mas importante rin po kung ano po talaga yung ginagawa ninyo sa araw-araw ninyong trabaho. Number 7 naman po ay ang training certificates. So isama nyo po lahat ng trainings na related po sa inyong trabaho. Katulad na lamang po ng seminars, workshops, leadership training, technical training, safety training, customer service training, computer training, at lahat po ng may kinalaman sa inyong profession. Number 8 naman po ay ang awards at recognition. So kung mayroon po kayong Employee of the Month, Employee of the Year, Best Supervisor, Outstanding Employee, Leadership Award, Performance Award, so isama nyo rin po ang mga ito. Kasi po, malaking plus points po ang mga achievements na nagpapakita ng excellence sa inyong trabaho. At ang number 9 naman po ay ang inyong work samples. So isa po ito sa pinakamadalas na nakakalimutan ng applicants. So hindi po puro certificates lang ang portfolio. So pwede rin po kayong magsama ng reports, projects, presentation slides, training materials, manuals, programs, designs, marketing plans, lesson plans, inventory reports, business proposals, at iba pa. So depende po sa inyong profession. At ang number 10 naman po ay ang photos as supporting evidence. So pwede rin po magsama ng pictures, pero tandaan po natin na hindi po ito selfie, hindi po ito family picture, at hindi rin po ito travel picture. So ang dapat pong ilagay ay ang mga larawan habang ginagawa ninyo ang inyong trabaho. Halimbawa na lamang po, habang nagtuturo, habang nagkakandak ng meeting, habang nag-i-inspect ng site, habang nag-ooperate ng machine, habang nagbibigay ng training. So mas maganda kung may caption ang bawat larawan para alam ng assessor kung ano ang ipinapakita nito. So ayun po yung mga documents na kailangan nyo pong ilagay sa inyong portfolio. So ngayon naman po baka iniisip ninyo, Sir, kailangan bang kumpleto ang lahat ng nabanggit mo? So ang sagot po ay hindi naman. So hindi po ibig sabihin na kapag wala kang awards ay hindi ka na qualified. Hindi rin po ibig sabihin na kapag wala
wala kang 10 training certificates ay hindi ka na matatanggap. So ang mahalaga pa rin po ay may sapat kang ebidensya upang mapatunayan ang iyong competencies at work experience. Kasi po always remember that quality is always more important than quantity. So mas mabuti ng 80 pages na organized at may laman kaysa naman 500 pages na paulit-ulit at hindi naman relevant. So ngayong alam na natin ang mga dokumentong dapat laman ng isang ETIA portfolio, tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano ito ayusin mula sa unang page at hanggang sa huling page. So pag-uusapan natin ang tamang pagkakasunod-sunod ng bawat section at ang tamang formatting at ang mga simpleng techniques para maging professional ang itsura ng inyong portfolio. Isa kasi sa pinakamalaking pagkakamali ng ilang applicants ay kapag nakuha na nila ang lahat ng kanilang documents, ilalagay na lang nila ito sa isang folder na walang ayos. So kapag ganito ang ginawa ninyo, mas mahihirapan ng assessor na hanapin ang mga documents na kailangan niyang makita. So hindi naman ibig sabihin nito na automatic nang mare-reject ang inyong application. Pero tandaan po natin na mas maganda ang unang impression kapag maayos ang pagkaka-organize ng inyong portfolio. So ngayon, ito po ang isa sa mga pinaka-recommended ko na pagkakasunod-sunod ng inyong portfolio. So sa section 1 po, ilalagay nyo ang cover page. So simple lamang po, halimbawa, ilagay nyo po doon ETIA portfolio, name, degree program, school, application year. So hindi po kailangan na sobrang daming design. So mas professional po kapag simple lang. Sunod naman po ay ang table of contents. So dito nyo po ilalagay ang lahat ng sections ng portfolio nyo kasama na ang page numbers. So napakalaking tulong po nito lalo na kung mahaba po ang portfolio po ninyo. So sa section 3 naman po ay ang inyong personal information. So pwede nyo pong ilagay dito ang inyong full name, address, contact number, email address, educational background, and employment summary. So ito po ang magiging overview ng inyong profile. Sa section 4 naman po ay ang inyong resume or curriculum vitae. So siguraduhin lamang pong updated ang inyong work experience. Dapat po tama ang dates at wala pong spelling mistakes. So tandaan po natin na maraming assessors ang unang tinitingnan ang inyong resume bago po sila pumunta sa ibang sections. So sa section 5 naman po ay ang educational documents. So halimbawa na lamang po nito ay ang mga high school diploma, college TOR kung meron, TESDA certificates, national certificates, relevant academic records. So kung meron din po kayong educational achievements, so pwede nyo rin pong isama rito. Ang susunod naman po ay ang pinakamahalagang bahagi ng portfolio at ito ay ang section 6 employment documents. So dito nyo po ilalagay ang certificate of employment, appointment papers, promotion letters, job description, employment contract kung kinakailangan. So dito nyo po ilalagay lahat ng nagpapatunay sa inyong work experience dito sa section 6 employment documents. So pagkatapos po ng employment documents, sunod naman ay ang section 7, trainings and seminar certificates. So mas maganda po kung ang pagkakaayos nito ay ayon po sa petsa. Kasunod naman po nito ay ang section 8, awards and recognitions. Tulad na lamang po ng employee recognition, certificates of appreciation, outstanding performance, leadership awards, at iba pang recognitions. At ang pinakalas po na section ay ang supporting evidence. So isa po ito sa pinakamahalagang bahagi kasi po dito nyo po ilalagay ang mga work photos, reports, projects, presentations, manuals, lesson plans, business proposals, designs, training materials, inventory reports, production reports, marketing materials, at iba pang actual outputs na kayo po mismo ang gumawa. So ayun po yung aking recommended sequence or pagkakasunod-sunod ng inyong portfolio. At isa pa pong tip, kung printed po ang inyong portfolio, maglagay po kayo ng dividers bawat section. Kapag digital naman or soft copies, pwede po kayong gumamit ng PDF bookmarks o malinaw na headings. So, mas madaling i-navigate ang portfolio kapag malinaw ang bawat bahagi. At gusto ko pong tandaan po ninyo na hindi kailangan sobrang kapal ng portfolio. Hindi rin po kailangan sobrang daming kulay. Ang importante po ay malinis, maayos, madaling basahin at organized. Tandaan po natin na ang assessor ay maaaring tumingin ng maraming portfolio sa loob ng isang araw. So kung maayos ang pagkakaayos ng inyong documents, mas magiging madali para sa kanila ang pag-review ng inyong application. So ngayon, alam mo na kung ano ang portfolio, ano ang mga dapat nitong laman, at kung paano ito ayusin. So bago mo naman po ito i-submit, pag-usapan natin ang mga karaniwang pagkakamali ng mga applicants
applicants at ang mga final tips para mas maging maayos ang iyong portfolio. So, magbibigay ako sa inyo ng 3 common mistakes ng mga applicants. At ang una ay kulang ang documents. So, may mga applicants na excited nang mag-submit kahit hindi pa kompleto ang kanilang mga documents. So, halimbawa na lamang, may resume pero walang certificate of employment, may COE pero walang training certificates, may supporting documents pero walang malinaw na employment history. So, kung maaari, gamitin ninyo ang checklist na ginawa natin kanina para masiguradong wala kayong makakalimutan. At ang common mistake number 2 ay hindi po organized. So, halo-halo po ang documents. Wala pong table of contents. Walang page numbers. Magkakasama ang certificates, pictures, at reports na walang maayos na sequence. So, tandaan po natin na hindi lang po ang laman ang mahalaga. Importante rin po na madaling sundan ng assessor ang inyong portfolio. Common mistake number 3 ay malalabo po ang mga photocopies. So, siguraduhin po ninyo na nababasa po ang lahat ng documents na ipapasa po ninyo. Kung digital naman po ang isasubmit nyo, check nyo po muna ang PDF na ipapadala po ninyo. Maaaring buksan nyo po ito sa ibang device para masiguradong malinaw po ang bawat page. So, ayun po yung 3 mistakes ng mga applicants. Ngayon naman, bago mo isubmit ang iyong portfolio, itanong mo muna sa sarili mo ang 5 tanong na to. Number 1, kumpleto ba lahat ang requirements na hinihingi ng school? Number 2, maayos ba ang pagkakaayos ng bawat section? Number 3, malinaw ba ang lahat ng photocopies o scanned documents? Number 4, updated ba ang resume at employment history? And the last, number 5, nasunod ko ba ang format o instructions na ibinigay ng school? So kung oo ang sagot mo sa 5 tanong na ito, malaki ang possibility na handa na ang iyong portfolio para sa submission. So bago po tayo matapos, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na wag po kayong ma-pressure kung hindi agad perpekto ang inyong portfolio. So normal lang na maipabago o maidagdag na documents ang school habang sinusuri po nila ang inyong application. Ang importante po ay maging cooperative at sundin po natin ang kanilang mga instructions. Kasi po tandaan natin na magkakaiba po ang proseso ng bawat ETF school. Kaya kung maipapagawa sa inyo ang assessor, wag niyo pong isipin agad na rejected na kayo. Kadalasan po, bahagi lamang ito ng evaluation process. At iyan po ang ating complete guide tungkol sa paggawa ng ETFs portfolio. So sana ay nakatulong ang video na to upang magkaroon kayo ng malinaw na gabay sa paghahanda ng inyong portfolio. At kung may mga tanong pa kayo tungkol sa ETF, i-comment nyo lang po yan sa ibaba at baka yun na ang maging topic natin sa susunod na mga videos natin. At kung nakatulong naman po itong video natin, huwag nyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe at i-click nyo na rin po ang ating notification bell para mas maging updated pa po kayo sa ating mga ETF videos na i-upload. So maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa inyong ETF journey. Goodbye!